Hello guys, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So this day po ay i-review po natin yung game ko. This is a Blitz game, 3 minutes plus 2 seconds increment. Kay kalaban ko po dito ay si Zanibic 123. May Blitz rating po siya na 963. At sa akin naman ay meron akong Blitz rating na 897. So from Kazakhstan si Zanibic. Yan. So review na po natin. So white po ako dito, no. So ang una ko pong tinira ay ang una ko pong tinira guys ay saan na ba 'yun? Zanibek. Nawala. Teka lang muna guys ha. Balik ko na load from archive. Yan. So review na po natin. Okay. Ang tinira ko po ay E4 or the King's Pawn opening. Okay. Tinira naman ng kalaban ay D5. So, ang tawag sa defense na yan ay Scandinavian defense. So, siyempre, okay, E4 takes D5. Okay, takes the queen. Then, sunod na tinira ko ay, yan, knight C3 to, siyempre, to attack the queen. Then, okay, so, i-slide nyo yung queen niya sa Queen E5. Okay? Then next, okay, nag-develop lang ako ng knight to F3. Okay, so ang next move niya ay E5. Yan. So anong purpose dyan? So to attack the knight para mapaalis niya. Okay, next. Okay, ang tinira ko naman ay G3. Siyempre, anong idea niyan? Para i-develop ko yung bishop ko sa G2. Okay, yan. So, move niya ay bishop ano ba yan? Bishop B4. Yan. So, anong purpose niyan? Para atakihin yung knight ko. Yan. At syempre, para din ipin yung knight ko. Kasi kapag lumundag yan or umiwas yan ay makakain yung queen ko. At syempre may threat na yan. Okay? So next na tinira ko ay yan, yun na nga. Bishop G2 as plan. So bakit hindi ko ginalaw yung knight ko na meron namang threat yan sa E4. So syempre may counter naman ako dyan. Kapag ginawa niya yan ay mag H3 ako to attack his bishop. So parang tabla din ang mangyayari. Okay, so tingnan natin kung anong ginawa niya. Yan. So ang ginawa niya, hindi niya pinagpatuloy yung E4. So ang ginawa niya ay nag-develop na siya ng knight to D7. Okay, so nag-castling ako. So siya ang plano din niya ay mag castle to queen side. So next. So hindi siya nag castle agad. So ang ginawa niya ay umatake siya. So atakador yung kalaban ko, guys. Okay, so ginawa niya ay ano ba yan? F5. F5 yung ginawa niya. Okay, so siyempre nag-develop ako ng rook to E1. Siyempre para targetin yung uncastled king niya. Okay? Yun na nga.
So, dahil sa threat na yon ay nag-castling na siya. Okay, so next move ko ay D3. So, anong idea niyan? Siyempre, para lang i-develop yung bishop ko sa D2. Para may threat din sa queen. Okay? So, ginawa naman niya ay nag-develop siya sa knight to F6. Okay? So, yun na nga yung as plan, dinevelop ko yung bishop ko to D2. Yan. So, dito yung nangyari yung unang brilliant move ko, guys. So, simple lang naman ang ginawa ko. Itong bishop sa D7 ay indirectly na umaatake sa queen. Indirectly kasi may knight pa dito. So, ang ginawa ko ay kinapture ko yung E4. Yan. Kinapture ko siya para magkaroon ng discovered attack sa queen. Yan. So, first brilliant move yan, guys. Okay? So, atakado yung queen na. So, obligado na iiwas na yan. So, down upon siya dyan. Okay, yun na nga. Okay. Okay, ang next na ginawa ko ay knight takes F6. So, para mawala yung defender na knight na to. Para ma-open yung king niya. Okay, so knight takes F6. Okay, ang next move ko ay yan. C4 to attack the queen. So as you can see, guys, no, may hanging pawn ako dito. So pre-pawn ito. Yan. So sinadya ko talaga na ibigay yung pawn na yan para magkaroon akong open file dito, guys. Yan. Sa aking rook mamaya. Okay? So kaya binigay ko yan ng libre. Yun na nga, kinain niya. Yan. So, inatake ko ang queen niya. So, as you can see, meron na namang free pawn. So, again, sinadya ko rin yan para yung dalawang rooks ko mamaya ay ilagay ko dyan. Sa file na yan. Dyan. Kasi, andyan yung king niya. So, number 1 rule sa chess ay kung saan yung king ng kalaban ay doon tayo aatake. Okay? So, number 1 rule talaga yan. Guys, para madali nating ma-checkmate yung kalaban natin. Okay, next. Yun na nga, kinapture niya yung pawn sa A2. Okay, so next move ko naman ay bishop to G5. So, syempre, ang ginawa ko yan kasi meron kasing pre-pawn na naman dito. Okay, so ayaw ko namang ipamigay lahat yung pawn ko. Kaya, nilagay ko na lang yung bishop ko sa G5. Yan, para magkaroon ng depensa. Okay, at to attack na rin sa kanyang knight. At in case na umiwas yan or lumundag yan, ay nakapin yung rook niya, makakain yung rook niya. Okay, next. So, queen to A3. Ginawa niya. So, ang idea niyan, guys, ay to attack my pawn. So, it is attacked twice and defended only once. So, kailangan kong depensahan yan. Okay? Yan. So, yun na nga. Didepensahan ko ang pawn at the same time ay inatake ko yung queen niya. Okay? So, kailangan din nating i-consider na saan yung pinaka-best na defense. So, ang pinaka-best na defense ay yung defending while attacking. Okay? So, isa yan sa principle sa chess. Defending while attacking. Okay, next. Okay, yan. Iniwas niya yung queen niya to C5.
So, ano yung idea niyan? Okay, so, attack may pawn, pero depinsado naman ng king ko. So, idea talaga yan guys ay para iiwas lang. Okay? Parang ganun. Next. Yan. So, inatake ko na naman yung queen niya. So, bumalik na naman siya dito sa A3. Okay, at bumalik din ako sa D3 to attack his queen. Okay, so bumalik na naman siya. So, parang nagsisignal siya na nagsisignal sa akin na pwede na niyang i-draw ito. Okay? Pero hindi ako pumayag. Ayaw ko na ng draw kasi down upon tayo eh. Ilan bang pawn lugi sa atin? 1, 2, 3, 4, 5. Sa kanya 6. Okay, down upon nga ako. Ayan. So next move niya ay B6. So anong idea niyan? Para to defend. Kasi inatake ko kasi ito ang B7. So wala kasing depensa yan guys. It is attack twice. So ang nagdepensa yan ay king lang. So para madipinsahan niya ay nilagay niya sa B6 yung pawn niya. Okay, next move ay queen to A1. So ang idea niyan guys ay to attack the E7 pawn na walang depensa. Okay, so para madipinsahan niya guys, nilagay niya sa A5. Okay? So yun dito. So rook to E5. Ang idea is to attack his queen. So di pwede makapture kasi dipensado ng knight. Yan. So iniiwas na yung queen niya to D6. Queen to D6. So anong idea? Para ilagay niya dito para atakein yung pawn. Pero hindi pa niya makapture yan kasi ang unang kakapture ay yung queen. At kung kakapturein niya yan, kahit na attack twice ito at defended only once, pero yung unang kakain ay yung queen. So lugi siya dito. Okay? So at dito rin nangyari guys yung ikalawang brilliant moves. Brilliant move na ginawa ko. So kaya nyo bang hulaan kung ano yung tinira ko dito? Okay, so ang tinira ko dito guys ay rook takes A4. So rook sacrifice. Okay, so anong idea niyan? Hindi pa pala, sorry. Okay, mamaya pa pala. So ang bishop ko ay nilagay ko sa F4. Siyempre para indirectly attacking the queen. Para mamaya pag iiwas ko ay magkaroon ng discover attack. Okay? O yun na nga, iniwas na naman niya. Siyempre makikita niya yan. Yung discover attack. So, nilagay niya yung queen sa D7. At dito nangyari yung ikalawang brilliant move. Rook takes A5 sacrifice. So, anong idea? Kapag kinain niya yan, at syempre, kakainin ko yung pawn niya. At sa next move ay mamamati siya dito. Kasi, yung skipping square ng queen, yung king ay inoccupy ng queen. So, mamamati siya. Okay? Tignan natin kung anong ginawa niya. Yan. So, anong idea niyan? That is to protect the E8 na square. Okay, tignan natin kung ano yung ginawa ko. Yan. So, dito guys, no, nagkaroon ako ng blunder.
Okay, blunder. So sana pala ginawa ko ay rook to a8 na. Check. Para pwersado capturein niya ng queen at makakain ko yung queen niya. Okay, so tingnan muna natin bakit yan ang ginawa ko. Yan ang ginawa ko guys kasi since na move na yung queen niya dito sa c6, magkakaroon na ng skipping square yung queen niya. So kaya nilagay ko yung kabayo ko dyan para hindi makatakas yung queen niya, yung king niya, and at the same time aatakihin ko yung queen niya. Okay, so double purpose yung idea niyan guys. Gusto ko kasing i-checkmate na yung kalaban kasi kung ganito i-check ko siya agad, hindi siya mamamati kasi pupunta dito yung queen, yung king, so makakatakas siya. Okay, so medyo mahirap pa to guys, no? Kahit na wala na siyang queen, meron pa rin siyang dalawang rook, so mahirap pa din yang ipanalo. Magaling kasi yung kalaban ko guys. Actually ika 4 games na namin to, so alam ko na magaling siya. Okay, so kaya niyang baka mapanalo pa niya kahit wala na siyang queen. Magaling talaga siya kasi 4 games na namin to. So yan yung idea, gusto ko na siyang matiin. Okay, tignan natin. Yan, so ginawa niya ay bishop to f3. Okay, bishop to f3 yung ginawa niya. Anong idea? Para madepensahan yung e8 square. Okay, so ang ginawa ko dito guys ay yun, blunder na naman. Okay, blunder. Bakit? Ginawa ko siya na dalawa na ang nagdidepensa niyan. So sana pala ay nag bishop takes muna ako. Bishop takes f3. Saka yung rook a8. Okay? So syempre kinain niya, kinain ko, kinain niya. So ang ending ay mauuwi ito sa tabla. Okay? So fast forward natin. Yan. Okay. So leading pala ako nito, no? One piece up ako dito. Yan. Tignan natin. Okay. Okay. Ito na nga guys, oh. Fast forward natin. Tingnan nyo guys, oh. Diba? Kahit na piece up ako, naitabla pa rin niya. Ang galing talaga. Yan. Okay. Fast forward na natin guys. Kala ko dito panalo ako. Pero parang mali ata yung ito. C6. Mali ata to. Sana pala king yung ginala ko dyan. Para mapunta yung king ko dito. May bishop kasi guys, no? Yan. Hindi makapromote. So tingnan natin. Yun na nga. Na-i-block na ang C7 na square. Yan. Okay. Ayaw talaga guys, oh. Kasi hindi ko naman mai-push yung pawn ko sa D6 kasi may
king siya. At nasa dark square yung king niya. Hindi ko naman pwede atakihin ng bishop ko kasi nasa light square nasa light square yung bishop ko. Yan. Talaga walang magawa, guys. So 100 moves ata ito. No? 100 moves saka nag-draw kami by agreement. Wala na kasing magawa. Ayaw makaprogress yung phone ko. Okay, so that's it, guys. Pinakita ko lang naman yung mga brilliant moves ko. Na totally winning na talaga yun. Kung ang major blunder ko lang talaga ay saan ba? Saan ba yung major blunder? Hanapin ko. Dito. Yan. Ito yung major blunder ko. Sana bishop takes f3. Ginawa ko kasi ay rook a8. So major blunder. Sayang yung dalawang brilliant moves. Okay, nauwi sa tabla. Okay, so that's it, guys. So I hope meron kayong natutunan sa aking video. So see you soon po sa ating mga next na mga analysis about chess. Okay, see you soon and bye-bye.